Alright, mga kaibigan, manonood na naman tayo ng balita. Oh yeah, diretsuhin na ho natin ito. Galing ito sa ating Pinas News Insider. Malaking gulo ito. Naglaglagan sa palasyo. Nako, sabi na no? Ito'y ano lang kasi nagkakaturuan na. Siyempre, ayaw mapahamak ng isa't isa. Kaya laglagan na. Palasyo kumanta si Martin tanggal maskara ni Junior Lisa Sandro Recto. Ayan po ang ating panonoorin na galing po sa Pinas News Insider. At ang ating bibigyan ng reaction video at opinion. Kaya kung ready na kayo, simulan na po natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, here we go. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang kahit anong pilit pagtakpan ng Marcos administration, ang di umano'y mga kabulastugan na nangyayari ngayon ay sadyang hindi na talaga mapipigilan at nagsipaglaglaga na ang mga sangkot at unti-unti nang nalalantad ang lahat ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Dating Speaker Martin Romualdez sila pumiyok na rin at tila nilaglag na at kinontra ang kanyang pinsan at ang Marcos administration. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila nagkalaglagan na ang mga sangkot. Ayon pa sa kumpirmadong balita na source na ang balita ngayon, wala kayong ebidensya laban sa akin. Iginiit ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na wala umanong kahit anong ebidensya ang nag-uugnay sa kanya sa anong yung picture na maraming maleta at mayroong family picture doon sa mga maleta doon sa gilid. Sino nakakita nun? Hindi pa ba ebidensya yon? Doon mismo dinala yung maleta? Hindi, maliit lang ba na ebidensya yon? Tanong lang tanong lang. Kasi kung hindi yun AI at totoong family picture yung nandoon tapos kasama ng mga maletang sinasabi ni Saldico, edi para sa akin halos 80% na yon na ebidensya. Bakit may picture doon ng family picture? Ibig sabihin, doon dinala mismo. Doon sa bahay siguro ni Romualdez. Ganun ang pagkakaintindi ko doon po sa picture na may maleta. Na may picture na family picture nila Romualdez, di ba? Nakita natin yun sa FB Depende na lang kung AI yun. Ngayon kasi madalas pinaparatangan puro AI daw. Pag may lalabas, AI agad Inihinalang AI. Pumayat kasi si si Saldico. Tuloy na natin. Salya sa flood control scandal. Kasunod ng anunsyo ni Pangulong Marcos Jr. na isinumiti na ng ICI at DPWH ang lahat ng dokumento sa Office of the Ombudsman para sa posibilidad ng mga kasong plunder, graft at indirect bribery. Sa kanyang opisyal na pahayag, binigyang diin ni Romualdez na voluntaryo siyang humarap sa proseso at hanggang ngayon ay wala umanong ipapakitang matibay na ebidensya laban sa kanya. Walang sworn o credible evidence laban sa akin. I willingly submitted myself to the ICI. Teka, di ba may nasunog na DPWH? Na sabi, sumabog daw yung computer? Bakit parang hindi masyadong binibigyan ng investigasyon yun? O walang highlights tayong nakikita na paano biglang nasunog ng dahil lamang sa computer? Halos ako, hindi naman araw-araw, pero madalas 24 hours bukas ang aking computer. Mainit-init pa yon, pero hindi naman sumasabog. Bugong, sumabog, pumutok. Ano yun? Baka nga laptop lang yan tapos nasunog. Paano nangyari yun, Yung computer shop, di ba yung mga computeran, ang daming computer doon na halos laging ginagamit dahil sa mga games. Pag games kasi ang ginagamit mo, umiinit yung computer mo, kumbaga na ma-maximize niya yung paggamit ng computer. Bakit doon po sa DPWH na yung dahilan po nila na sumabog daw yung computer? Di ba puro files lang yun, puro documents lang yun, hindi naman mabibigat na apps yung mga ginagamit doon? Paano nangyari yun? Walang interesadong pag-usapan yun, Yun lang
Ba't ba nasunog yun? Para mawala lahat ng ebidensya? Tanong lang naman po. Ulit, ba't ba nasunog yun? Pwede naman tignan kung may soft copy sila at meron naman backup dapat yan sa internet. Dapat meron yan. Kung wala, nye. Dapat may backup yan, mga kapatid. Pina-scan, tapos backup sa cloud. Ewan ko, basta kahit ano, dapat may backup yan. Hindi pwedeng nasunog na lang ng ganun-ganun, no? Kaya, ito lang, opinion lang naman eh. Kaya siguro sinasabi nito ni Romualdez, wala kayong ebidensya. GG. Fact-finding process appeared voluntarily and remain in the country. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked to me to any irregularity. And again, my conscience remains clear. Dalawa lang naman yan eh. Totoong nagsasabi siya. Pwedeng totoong nagsasabi siya o pwedeng nagsisinungaling siya. Sabi nga, uulitin natin, ang magnanakaw, pwede niya bang aminin? Oo, ninakaw ko yun, pero hindi ko aminin. Walang ganun, di ba? Example lang. Pero kung talagang wala talaga siyang ginagawang masama, bakit siya nag-resign? No? Yun lang eh. Bakit ka nag-resign? Dapat hindi ka nag-resign. Dapat, pinaglaban mo bilang isang leader dun sa kamara na wala kang kasalanan. Pero, yun lang, paano naging bayana yung nag-resign? Pinagbibintangan ka na nga eh. Ba't ka pa magre-resign? Di ba? Dapat wag. Panindigan mo sarili mo, wala kang ginawang masama. Ganun sana yun. Eto, usap-usapan ka na ngayon. Ang mahirap nito, baka magturo na rin. Tignan natin ha. Dagdag ng kongresista, tiwala siyang magiging patas ang susunod na proseso sa ilalim ng kanyang brad na si Ombudsman Boyeng Rimulya. I trust in the Ombudsman impartial and thorough review and evaluation, a complete assessment of the record will magiging patas talaga para sa inyo. Ombudsman ngayon si Romualdez eh. Pasok ko yan. Sigurado patas yan para sa inyo. reflect the truth. Giit niya, oras na para maidetalye ang mga dokumento sa tamang forum. Ang ombudsman, hindi social media, hindi chismis, hindi politika. Ang pahayag ni Romualdez ay inilabas matapos ang viral revelation ni Saldico tungkol sa 100 billion budget insertion at ang pagkumpirma sa pahayag ni Orly Gutesa tungkol sa mga basurang delivery ng male-maletang pera sa mga mansyon ni Saldico at Romualdez maging sa Aguadot, Malacanang. Pagbabanggit ni Ko sa pangalan ni Marcos Jr. at Romualdez bilang tumatanggap umano ng kickback at ang agarang reaksyon ng Pangulo na ipasa sa ombudsman ang lahat ng hawak na ebidensya. Sa kabila ng kanyang depensa, hindi maikakailang nananatiling siya ang dating speaker nung panahon ng insertion. Siya ang may impluensya sa budget process at siya ang direktang tinukoy ni Ko bilang nakikinabang, paratang na ilang ulit na niyang pinabulaanan. First Lady at kapatid niya magnanakaw din. Ang grabe. Naku, pasarap ng mga pasabong ni Saldico. Yung mga dilawan, hindi na nila malaman kung paano nila kakainin yung tayo ni Bongbong Marcos. Oo nga naman, alam na nila. Ewan ko sa mga dilawan na to, masyado din bitter kay BP Sara, no? Ayaw nila kay Bongbong Marcos. Ayaw nila. Pero ayaw nilang mag-resign. Kasi nga, ang mauupo si BP Sara. Kaya, hindi mo na alam kung anong klaseng utak ang pumapasok sa utak nila eh. Kasi nga nangangamotin eh. San ba kami? Ayaw namin kay BBM dati pero ngayon kailangan wag siya mag-resign. Ito yung sample ko lang. Nag-iisip ko lang to. Hindi pwede. Hindi pwedeng mag-resign kasi si BP Sara kung maupo, yari tayo lahat. Yon ang nakikita ko dyan. Okay, tuloy-tuloy na natin ito, mga kapatid. Here we go. Nila malaman kung paano nila kakainin yung tayo ni Bongbong Marcos. Pero grabe, no? Only in the Philippines, buong mag-anak, buong angkan, magnanakaw di umano, pero nakasuporta pa rin ang iba. Grabe nagagawa ng pera, no? Walang kahihiyan. Sa Pilipinas lang nangyayari yan. Pangalawa, BBM, nagpapakalat ng fake news. Pangatlo, Bongbong, gusto mag-swimming sa baha. Alam mo kung ba't hindi kaya ni Bongbong mag-swimming? Ano ba yung tungkol sa swimming na yan? Mamaya pag-uusapan natin. Pang-apat, Claire,
nagbabayad ng mga trolls. Yan pala yung 50 million na nawawala daw. Di umano. Diyan sa PCO. Pag-uusapan natin yan. Panglima. Ito maganda. Remulla Brothers isusunod ni Saldico. Oy! 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 Sige, sige, sige. Bago tayo magsimula, gusto ko muna ilagay nyo dyan sa comment section. Iniisa-isa na yung mga nakinabang, yung mga nanggahasa sa Pilipino na mga magnanakaw. Ha? Iniisa-isa na. Sa tingin ninyo, sinong isusunod ni Saldico kay Lisa na ibubuking? Lagay nyo dyan sa comment section. Ha? Sino sa tingin ninyo o sino gusto ninyo i-booking ni Saldico? Kasi karamihan ng kumakain ng tae ni Bongbong Marcos, may tinatago yan. Imposibleng hindi alam ni Saldico. So sa tingin ninyo sa tingin lang ninyo, sinong isusunod ni Saldico? Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic. Muna tayo doon sa adik na presidente. Sabi ng kapatid niya mismo. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development. Bongbong, teka muna, hindi ka na tumitira. Medyo nabawasan yung pagganong-ganon mo baka magkaroon ka ng withdrawal niyan. Hoy, di ba? Taas ang kamay dito yung gumagamit dati. wag na. Baka mahuli pa kayo ng pulis. Hindi. Joke lang. Di ba? Pagka binigla nyo yan, hindi. Baka gawing excuse pa. Ay, ayoko magbago, may withdrawal pala. Hindi, yung iba kasi, yung ibang gahaman na. Yung talagang lulong. Kailangan nagpapa-hospital yan. Sige, diretso. Sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw, yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council. Ano anti-money? Ano anti-money? May AMLAC. Okay, teka muna Bongbong. Palakpakan natin si Bongbong. Tumatapang na, hindi na nagtatago kay Claire Nagsasalita ka na, hindi ka na hindi ka na duwag Oy, tumatapang. Tumatapang. Siguro iba na tinitira nito, hindi na yung pampaduwag. Ano mang droga ang nakakapagpatapang. Oy, kapatid mo may sabi niyan, adik ka Nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account. Ayun, 3,566 na bank accounts na freeze yung account ni Saldico. Yung sa'yo dapat ang i-freeze mo. Ikaw ang maraming nakuha Pati yung asawa mo, ang dami daw nakuha. Hindi umano. Ako, pati yung bayaw mo, pumorma pa. Pambihira naman, Bongbong. Hindi ka ba nahihiyahin yan? Lahat ng nakapaligid sa'yo, magnanakaw. Anak mo, adik. Asawa mo, adik. Adik na, magnanakaw pa. Tapos pati bayaw mo, magnanakaw din. Pambihira. Anong ligas siyang iiwan mo sa bansang Pilipinas? Anong i-expect mo sa magiging apo mo kay Sandro? Di adik at saka magnanakaw din. Ikaw naman, pinipris. Kung ano-ano pinag-aatupag mo 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Masigurado ka pagka na-frozen yan may babalik sa kanila. Baka pagdiskartehan nyo pa na mag-asawa yan. Wag naman. Sana kung ibabalik mo sa yung makukuha nyo kay Saldico, kumuha ka ng ebidensya. Okay? Pagkakuha mo at ibinalik mo sa taong bayan, kuha ka ebidensya. Wag puro salita kasi NATO ka daw. Member ka daw ng NATO. Ano NATO? No action, talk only. Puro ka lang daldal Ang ganda, ang daming ebidensyang prinisinta ni Saldico. Ikaw laway mo lang. Ang puhunan mo, panis pa sa droga. Pambira naman. Sa tingin mo, yung pag-i-speech mong ganyan, naniniwala ang Pilipino? Pagkatapos ng nalaman ng Pilipino na asawa mo, anak mo, magnanakaw? Adik? Sa tingin mo, magsalita ka lang ng ganyan, papaniwalaan ka? Without giving us evidence? Kapatid mo mismo sinabi, adik ka?
Gusto mo paniwalaan ka lang basta-basta nang hindi ka nagpapakita ng ebidensya? Basta magsalita ka, gusto mo maniwala taong bayan? Ay kung ganun, hindi ka sa planet Earth nakatira. Kayong dalawa ni Claire, sa fairy tale world kayo nakatira. Hindi po ganyan gumagana ang tiwala ng taong bayan, lalo na sa mga katulad ninyo. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Ano ka ba, Bongbong Marcos? Presidente? O kandidato? Puro ka pangako eh. Hoy! Gusto ko nang batuhin tong masisira ko tong laptop ko eh. Hindi namin kailangan ng pangako mo. Ang kailangan ng Pilipino ebidensya. O kayo, tanungin ko kayo mga manonood. Anong gusto nyong marinig kay Bongbong? Pangako o ebidensya? Ay, sawang-sawa na kami sa pakapangako nyo. Walang nangyayari sa pangako mo, tapos na eleksyon. Ang dami mo nang sinabi sa SONA mo, walang natupad sa mga pinangako mo. And here you are again. Nangangako na naman. Animal. Show us evidence na hindi ka adik. Show us evidence na hindi kayo magnanakaw ng pamilya mo. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Ayan nga sinasabi yung ICI mo, hanggang ngayon wala pang live stream. Katulad mo ring inutil. Puro pangako lang. Hanggang ngayon wala. Oh, tapos, may warrant of arrest na kayo kay Saldico. Si Tambaluslos, yung pinsan mo, wala pa rin. Puro kayo kaso, puro kayo investigasyon. Yung malayo yun, binibigyan nyo ng warrant of arrest. Pagkatapos, yung pinatakas, bibigyan nyo para kang tanga lang. Yung nandito, bigyan mo warrant of arrest. Alam mo kung bakit? Hindi mo kayang ipakulong yung pinsan mo. Kasi ibubuking ka nun. Tapos hindi mo mapapakulong yon. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Ayun! Oh, tarantada. Hindi raw siya nakikinegotiate sa kriminal. 3 taong mo pinakinabangan, animal. Ngayong binuko ka, sasabihin mo hindi ka nakikipag-negotiate sa kriminal. 3 taong kayong merong sa buwatan. Ano ba? Talagang niloloko mo mga Pilipino. Ito si Bongbong Marcos. So, sabog ka na naman ba? Uy, wag kang haharap sa camera ng sabog. Ano you don't negotiate? Hinabot ng 3 taon, you don't negotiate. Okay, sinasabi niya, sabi daw ni Saldico, wag daw cancelihin yung passport niya at hindi na siya maglalabas ng video. Ako, eto tingin ko dyan. Bago naglabas ng video si Saldico, decided na siya tuloy-tuloy. Because pag naglabas ka na ng video, wala ka nang babalikan. So, ibig sabihin, tinatrato mo na nakaaway si Bongbong. Hindi mo gagawin yun para magkaroon ka ng negotiation in the middle. Hindi po ganoon. Todo na yun. So, wala na pong negosasyon mangyayari dyan. Malabo yun. Pangalawa, sa tingin mo, wala pang passport si Saldico iba? Sa dami ng pera noon, kung ako marami akong pera, ang dami ko ng ang dami ko ng passport. Kayang-kaya kong kumuha ng citizenship sa ibang bansa. Yung ganyang kadaming pera, taka ka ba talaga? At saka, hindi nyo gustong pauwiin si Saldico. You don't want that. Huwag nyo kaming lokohin. Kasi pag umuwi si Saldico, ituturo ka nun. Yun na nga lang rason nyo eh. Umuwi ka rito, manumpa ka at dito mo sabihin ng ebidensya mo. Yun na nga lang nagagamit nyo pag umuwi yun. Yari ka talaga. So wag mong gamitin yun. Ikaw, nagpapauso ka.
ulitin ko, bigyan mo kami ng ebidensya na blinakmail ka, na kinausap ka ng abogado man lang patungkol dyan. Wala ka mailalabas. Dahil ang magnanakaw ay kamag-anak ng... lagyan nyo dyan sa comment section. Kaya naman naglolokohan pa tayo, Bongbong Marcos eh. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Hindi mo mapapauwi, tanga. Kunwari ka pa. Hindi mo kayang pauwiin yun. Yan nga sinasabi namin eh. Si Tatay Digong nakidnap nyo. Si Tebes napauwiin nyo. Kung gusto nyo talaga, may paraan. Kaya lang ayaw nyo. Kasi makukulong ka. Now next tayo discuss natin ito. Ito yung sinabi ni Bongbong Marcos. Nilapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangka mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselahin daw ang passport niya, ay hindi na raw siya maglalabas ng video. Yan yung sinabi ni Bongbong. Yan yung pinag-usapan natin kanila lang. Anong sabi ng abogado? Completely untrue. I have not spoken with anyone from the government to negotiate the stoppage of the videos for the passport. Kayo, sino papanuwalaan nyo rito? Si Bongbong o yung abogado? Yan na lang yan eh. Yan lang ang usapan dyan. Kasi hindi pwedeng pareha silang tama. Laging ganun. Pag magkontra ang sinasabi, may nagsisinungaling dyan. May adik dyan. Hindi talaga. May sinungaling dyan. Pero ito lang sa akin, Bongbong. Maglabas ka ng ebidensya. Huwag puro dakdak. Kasi, sabi nga, si Saldico, ang daming nilabas na ebidensya. Ikaw, puro dakdak. Laway lang ang puhunan mo. Yung laway mo, panis pa. Karamihan ng sinabi mo, sablay. Karamihan ng sinabi mo, sinungaling. Kaya sabi nga ng iba, mas marami ka pang kasinungalingan kaysa doon sa sinabi mo eh. Ganoon. Ganoon ka katindi. Tapos gusto mo, basta sinabi mo, papaniwalaan namin? Dahil presidente ka? Kahit ang dami nyo ng kasinungalingan sa Pilipinas? Ulitin ko. Hindi namin kailangan ng pangako mo, Bongbong Marcos. Kailangan namin ng ebidensya. Kung wala ka rin lang mapapakitang ebidensya, tumahimik ka na. Dahil yung salita mo, tig-5. Totoo yan. Walang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi mo. Next topic po. Nang dahil dyan, ito naman ang sinabi ni Mike Defensor. Post niya ito sa Facebook. The President claims that Attorney Rondain sought the assistance of a Malacanang intermediary to stop the cancellation of Saldico's passport in exchange for halting additional videos. Ito sabi niya. Attorney Rondain has denied this. Jurisprudence make clear that only the courts, not Malacanang, have authority over such matters. Fake news talaga yan si Bongbong Marcos. Kasi hindi naman Malacanang, hindi naman ang presidente ang nagkakansela ng passport. According doon sa abogado at kay Mike Defensor, ito yung mga pwede lang magkansela ng passport. Hindi Malacanang ang nagkakansela ng passport. Tanging Sandigan Bayan o anumang hukuman lang ang may kapangyarihang mag-issue nito. Hold departure order, warrant of arrest, cancellation ng passport, utos sa DFA para i-revoke o i-strict ang passport. Ito ang batas, ito ang jurisprudence. Kaya sinasabi ko, to si Bongbong Marcos, minsan na lang magsalita, sinungaling pa. Bongbong Marcos, wala ka ba talagang abogado? Hindi mo man lang matanong. Diba? Fake news na fake news eh. Wala naman sa kanya yan. Posible, meron siyang power. Sabi, paano kung i-convince niya? Kung sasabihin niya yon, pinapatunayan lang niya na ano siya. Diktador sila. Di ba? Gaya ng tatay niya. Pero hindi yan sa kanya. Kaya nga, sabi natin, ang daming butas eh. Tapos walang mapakitang ebidensya. Yung sinabi ni Bongbong Marcos, wala talagang kakwenta-kwenta. Di ba? Sino bang makikinabang pag umuwi siya? Taong bayan. Sino bang makukulong pag umuwi si Saldico? Di ba ikaw, Bongbong? Ikaw naman niloloko mo Pilipino eh. Next po. Ito, hindi na po natin pagtagalin. Pag-usapan na po natin itong part 3 ng pasabog ni Saldico. Ako. Bibigyan natin ng komentaryo ito, hihimay-himayin natin. Dahil marami tayo makikita na talagang katapusan na
the start of the end ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Ito. Ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon Titignan mo, di ba? Naging problema yung asukal. ng sibuyas na Sibuyas. Na-explain natin mamaya. Ako, hindi ko makakalimutan niya sibuyas na dahil lintik na sibuyas yan. Ilang beses kong blinag yan. Kaya alam ko yan. Saan ka nakakita ng sibuyas na napakamahal? Panahon lang ni Lisa Marcos. hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, Yung kinausap ni Bongbong Marcos, yung pinsan niyang magnanakaw din. Nag-usap yung mga magnanakaw. Tumulong daw sa pagkakandidato, no, sa gastusin ng mga kandidato. Kaya naman pala. Ako'y napapaisip. Alam niyo unang pumasok sa isip ko nung sinabi yan? Ay, kaya naman pala. Kumakasip-sip yung tuta sa Senado. Yung dalawang tuta dyan sa Senado, halatang-halatang tuta. Kaya pala. Nagbabayad utang. Ipinanalo na. Pati yung gastusin pala. Sinagot ni Bongbong. Oh, di ba? Kaya parang nakapagtaka. Ano nangyari dito sa mga to? Parang biglang naging tuta. Ha? Parang kinuha yung utak, tinapon sa bangin, tapos tumahol. Ganun. naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. Ngayon, di ba naalala niyo yung asukal na yan? Okay? Sila-sila lang pala yan. Kaya ang taas nun. 5 kumpanya, ginagahasa ang Pilipino. Hindi ko makakalimutan yan dahil yung sugar na yan, ako namamalengke. Alam ko yan eh. At blinag ko yan ilang beses. Ang taas ng asukal. Sabi ko, anong nangyayari? Ito, tandaan nyo to mga kababayan. Kasi, ang issue dito, yung mga bagay-bagay na ngayon lang natin na-experience, parang nakakapagtaka. Sa panahon lang ni Lisa, sa panahon lang ng administrasyon ng asawa niya, nangyari ang mga yan. Saan ka nakakita? Kaya ngayong kausap ko si Jun Abinis sabi niya, hindi naman binabaha yung parte ng Cebu na yun. Ngayon binaha, lubog, pati kotse, lubog. Hanggang ngayon, mabaho pa ron. Hanggang ngayon, may mga sakit ang tao dahil ang daming namatay. Ngayon lang nangyari yun sa Cebu. Same thing with China. Ang tagal ko ng buhay, ilang taon na ako. Wala naman tayong panganib ng gera sa China. Ba't ngayon bigla tayo may panganib? Pangatlo, ang tanda ko na. Wala pa akong nakita. Mayroong mga magnanakaw na presidente. Pero wala pang nagkaroon ng anomalyang adik na presidente. Ngayon lang. Sasabihin mo, Bongbong Chamba, ngayon lang pinag-uusapan yung adik na presidente. Ngayon, sugar, ngayon lang din naging problem. Kailan ka nakakitang ganyan tumasang... Yung pala minamagic nyo. Yung kamamilya mo dyan. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Isipin mo, pati kapatid. Extended. Bongbong. Ha? May extension yung pagnanakaw ng angkan mo. Hanggang sa bayaw mo. Ang lupit. Basta Martin talaga. Magna. Ay, hindi. Baka magalit. May mga Martin dito magalit sa akin. Hindi ko rin makakalimutan yung lintik na sibuyas na yan. Galing pala sa demonyo. Kaya ganun kamahal. Blinag ko rin yan eh. Pupunta akong palengke, ang mahal na sibuyas. Di ba?
Naghahanap ako sa mga tabi-tabi ng sibuyas para makahanap ng mura. Oo, nagmumotor ako, nagbibili. Ay, naku, inaalam ko. May mga videos pa ako, hanapin ko. Oo, nagagalit ako dun sa palengke. Oh, hindi naman ako nagwawala, pero nagrereklamo ako, ba't ganyan kamahal? Eh, wala eh. Ganyan kamahal daw. So, ngayon lang ba yan? Oo. Kita mo? Ang tagal ko ng buhay, hindi naman nagmahal ng ganyan ng sibuyas. Bihira kayo talaga. Tingnan nyo kung anong nagawa ng pamilya ni Bongbong Marcos. Sige nga, magsabi kayo ng nagawa ng pamilya ni Bongbong Marcos na ikinaganda. Hindi, kung kayo pamilya ni Claire, wag kayo magsalita. Wag yung yung nakadikit kayo kay Bongbong. Malamang gumanda buhay nyo. No, yung kayo ordinaryong mamamayan. Ano na ay dulot na maganda nitong pamilya ni Bongbong Marcos? Wala. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong Akala mo steak yung binibili mo, sibuyas pa lang yan. 600 pesos per kilo. dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Looks familiar? Napanood nyo na ba? May investigasyon, biglang huminto. Ganyan na nangyari dyan sa investigasyon sa Kamara ng flood control. Biglang hininto. Kunwari, pinasa sa ICI. Si Bongbong Marcos, ginawa yung ICI para magsihinto ang mga investigasyon sa Kamara. At yan din ang gustong gawin sa Senado, ihinto yung investigasyon. Dahil yung ICI, hawak sa liig ni Bongbong Marcos. Kita mo, walang nangyayari. Walang live. Pag naka-live kasi, magre-react ang taong bayan. Nakita nyo na kung paano nila may napula? Same, oh. Tugpa. Kung ano ginawa dati, ganun ang ginawa din ngayon. Pakana pala ni Lisa yun. Yang mga pahinto-hinto na ganyan. Jezebel! Di umano. Kailangan nun eh. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Eto katulad niyan. Ang daming pwedeng sabihin ni Bongbong eh. Di ba? O sige, papatuloy ko yung hearing dyan sa sibuyas. Tuloy nyo dyan sa Blue Ribbon. Tuloy nyo dito sa Senado. Tuloy nyo sa Congress. Nagsasabi kaming totoo. Hindi kami takot, imbestigahan nyo. Di ba? Ganun dapat ang confidence ni Bongbong. Hindi yung magsasabi ka ng pauso na salita lang na blinakmail siya. Ang dali sabihin nun eh. Di ba? Ang dami mong paraan para gibain yung ebidensyang pinipresenta ni Saldico. Kayo nang yaya mo na si Claire, wala kayong pinipresentang gibain yung ebidensya ni Saldico. Kung hindi pauwiin. Puro laway. Mga panisang laway ninyo. Hindi kailangan ng tao ng laway nyo. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romales na kung pwede, ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo noong sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas. Brad, sir, huwag ka nang umasa kay Ralph Recto. Huwag na. Mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections.
Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Alam nyo, ang baboy mo, Marcos, ang baboy mo. Ginahasa mo talagang. Isipin mo, ang pangako nyo sa Pilipinas, 20 pesos na bigas. Gagahasain nyo pala yung bigas. Imbis na ang target mo, bumaba ang presyo ng bigas, pinataas nyo pa. Dahil negosyo ng bayaw mo. Negosyo ng pamilya mo. Nantindi, no? Kaya yung bigas ayaw bumaba kahit anong gawin. Binaba na ang taripa, ayaw pa rin bumaba. Tapos pagdating sa Cebu na nasalanta ng bagyo, ay ng lindol, magbibenta ka ng bigas, 20 pesos. Binintahan mo pa. Pambihira. Nagmamalaki pa kayo na may 20 pesos sa kadiwa. Asan yung mga kadiwa mo, Bongbong? Asan na yung 20 pesos? Kaya ako, wala akong kabilib-bilib talaga dito sa mga dilawan. Hindi talaga sila para sa taong bayan. Hindi po pwedeng hindi nyo nakikita to eh. Kasi alam mo yung sinasabi ni Saldico, pattern sa nangyari talaga. Unless, gigibain ni Claire o ni Bongbong Marcos o nung abogado niya, itong mga sinasabi ni Saldico, wala naman sila pinipresentang ebidensya eh. Puro pangako. Oh. Puro laway. Pero tugma di ba? Doon sa matagal nang nakikinig sa vlog ko. Na-i-vlog ko to ilang beses. Kaya nung napapakinggan ko sinasabi ni Saldico, sabi ko, eto na yun eh. Ganito pala talaga nangyari. Ang sinasabi ko lang that time, I'm for the result eh. Lagi, di ba sinasabi ko sa inyo? Dati naman walang gera, ba't ngayon magkakagera tayo sa China? Dati naman hindi naman umaabot ng 600 pesos ang sibuyas, ngayon lang nangyari. Yun lang ang sinasabi ko. Na before hindi, ba't ngayon meron? At yan ina-account ko kay Bongbong. Teka muna, Bongbong, tanga ka ba? Kung hindi mo kasalanan yan, tanga ka. Ba't nangyayari ngayon sa Pilipinas? Yung pala, ayan, dumudugtong na. Sabi ko, napakinggan ko to, shoot na shoot to. Ilang beses ko na-vlog kaya hindi ko to makakalimutan eh. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang ng buwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. So, sa madaling salita, kinatkong din nila. Di ba? Siguro sinubsidize, hindi natin alam kung anong ginawa doon, bakit nababa ang taripa, hindi naman na ano eh. Hindi ko alam anong ginawa. All I know, yung pangako ni Bongbong Marcos hindi nangyayari. So tanga siya talaga. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol. Teka muna. Tapos, alam mo, ang daming pinakitang ebidensya ni Saldico. Yung mga immaculate pinklawan. At saka yung mga defenders ni Bongbong. Ang pinapansin, yung buhok. Hindi ba humahaba buhok? Ang gagago na itong mga ito. Hindi ba tumaba daw? Hindi ba tumataba? Di ba pag na-release mo yung guilt sa sarili mo, tumataba ka? At saka hindi naman to sinabi na tinake to ngayon lang eh. Di ba? Posibleng may distance talaga kaya humaba ang buhok. Hindi ko naman maintindihan. Yung mga kasama ko nga sa Banateros, mga kalbo, humahaba pa rin ang buhok noon. Ginugupit lang nila. Ito pang may buhok. Pambihira. Instead, nagibain ninyo yung ebidensya ni Saldico, buhok ang pinansin nyo mga animal. Ganyan kayo kabababaw. Sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez
upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Grabe, no? Look at, if totoo itong sinasabi ni Saldico, look at the morality of the family. Yung anak mo tatawag, na ihinto ang investigasyon dahil kasi ninakaw nung nanay niya. Pathetic, no? I mean, hindi ko kaya yun. Nakikita nung anak ko, nagnanakaw ako. Ang tindi nun. Hindi ko talaga baka iba kasi talaga sila pero hindi ko masikmura yun na yung anak ko tatawag, iyan mo na yan kasi baka mabubuking si daddy. Ninakaw niya to. Bihira. Sakit nun. Nakikita. Ewan ko. May pagkademonyo talaga ata. Pero nakikita nyo kung nagpapahinto talaga sila ng hearing. Kaya itong house, hindi man lahat. Pero yung mga congressman dyan, na dati kakayingay ninyo. Akala nyo ang yayabang ninyo. Kung gisahin nyo mga vloggers, ang yayabang nyo. Pero pag pinahinto pala kayo, mga duwag kayo, supot kayo. Vloggers lang kaya nyo. Totoo naman pahinto-hinto may ebidensya naman yan. Tumuloy ba? Makikita Pwede namang sabihin ni Bongbong, hindi kita nyo binigay yung ebidensya, tinuloy pa rin. Makikita naman nyo kung hininto talaga Tingnan mo tong mga supot na to. Hanggang vloggers lang kayo. Ngayon ko kayo hinahamon. Ngayon kayo magsalita ng masama kay Saldico. Total, panay ang tanggol nyo kay Bongbong Marcos Ngayon nyo ipagtanggol si Bongbong Marcos, sabihin ninyo, sinungaling si Saldico. Alam nyo kung ba't hindi kayo makapag-ingay ngayon? Dahil alam nyo, may hawak si Saldico na ebidensya laban sa inyong mga duwag. Di ba? Kaya karamihan dyan sa Congress, tumahimik kayo. Asan na yung mga kwam-kom-kom, yung mga kwam-kom, may try-kom, quad-kom-kom-kom. Asan kayo ngayon? Sige nga, sabihin ninyong sinungaling ngayon si Saldico. Okay, pagtanggol nyo si Bongbong. Sabihin nyo peke lahat ng sinasabi ni Saldico. Supot kayo. Kaya nga pinapahula ko Sino ang susunod na ibubuking ni Saldico? Tingnan natin. Baka Rimulya? Hindi, medyo pinitik na ni John Vic to si Saldico Gusto ko pitikin to ng todo ni Boying. Sige, pitikin nyo ngayon si Saldico. Magkakaalaman. Alam mo, ang kaya lang pumitik kay Saldico ngayon, diyan sa mga kom diyan sa Congress. Yung kaya lang pumitik kay Saldico na nandiyan sa Congress. Yun lang ang malinis. Yung iba dyan duwag. Bakit? Madungis din. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel. Teka muna, hindi ko sinasabing hero to Tatandaan nyo. Ito ang number 1 kontra kay DP Sara. Okay, so hindi namin sinasabing wala tong kasalanan. Ang sinasabi namin, yung mga ebidensya niya, tumutog pa sa nangyayari. Ang sinasabi namin, huwag nyong gibain si Saldico, gibain ninyong ebidensya ni Saldico. Hindi po namin ginagawang hero to. Yung daming demanda nito kay Banat Biden di ba? Ayun. Nakaw pa more. Sige, pamana mo sa apo mo yung nakaw. Ang matutunan ng apo mo, magnakaw. Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinaba na ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo. Puntahan yung bigas na yan. Isipin nyo, kayo, tayo, mga Pilipino,
na halos hindi makabili ng bigas dahil sa mahal. Samantalang sila nagpapasasa sa pera nila. Milyon, billions ang kinikita. Tayong mga ordinaryong Pilipino, hirap sa bigas. Nakikita nyo kung gaano kagago itong mga to. Tapos ang papansinin ng mga lintik na mga dilaw, ayaw nila matanggal si Bongbong Marcos dahil uupo si Sara. Gutom na Pilipino, hindi na makabili ng bigas. Yan pa agenda nyo mga lintik kayong dilawan. Salot talaga kayo. Itong mga komunista, mga NPA, CPP, salot kayo. Dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang mga kaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyan permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda. At ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. Lintik na yung galunggong na nga lang, mahal pa. Marcos, ano ba talaga ang papel mo sa bansang Pilipinas? Bakit dito ka nilagay ng Diyos? Ako napapaisip. Pero, of course, sasabihin ko, Romans 8:28 pa rin. All things work together for good for those who love God and who are called according to His purpose. So, alam ng Diyos ko ano, bakit. Yan lang, hindi ko maalis sa isipan ko na. Pwede namang pinanganak kayong mga Marcos sa Malaysia, ba't dito pa kayo sa Pilipinas pinanganakan? Pero naniniwala ako, in His time, makakaahon din tayo. Manalig tayo sa Panginoon. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan, nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang hustisya para sa bayan. Sana ang isunod mo, Saldi ko, kung ikaw ay nakikinig sa vlog ko. Isunod mo yung mga kasamahan mo sa Congress. Alam ko may alam ka dyan. Pero, mas maganda siguro unahin mo kung meron ding nakinabang sekretary. Doon tayo sa sekretary. Mas ano kasi yun dahil ito ay tao ng presidente. Hindi po pwedeng magnanakaw ang isang sekretary ng hindi alam ng presidente. So, kung nakikinig ka man, hello? Saldi? Saldi, pakiunay mo yung mga sekretary ha. Yung mga sip-sip na sekretary. O, lalo na kung adik na sekretary ha. Pakiuna lang. Ito yung pakiusap lang naman. At saka pakigupit mo yung buhok mo. Kasi pinagbibintang ang AI. Pwede ba kita ma-interview? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!